Magluto tayo ng simple, kakaiba at masarap na recipe gamit ang talong. May napitas tayong ilang piraso ng talong doon sa aming taniman. Medyo magaganda yung napitas natin talong at wala silang mga uod sa loob. Katulad ng nakagawian, mas masarap talaga kung iniihaw muna ang talong bago natin itorta. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras po na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Makalipas ang ilang minuto, naluto na natin at naihaw na nga yung mga talong. Hahanguin na natin ito sa ihawan at baka mamaya ay ma-overcook pa, maging uling na lang itong ating mga talong. Basta pag nakikita nyo na nasusunog na yung kanyang mga balat, nangangahulugan na luto na nga yung talong. Kainaman naman ng talong, madali lang talaga siyang maihaw, hindi katulad ng mga isda at baboy yan. Para mas mapabilis ang aking pagbabalat, nilagay ko na nga ito sa malamig na tubig. At kainaman, hindi didikit sa iyong kamay yung mga balat niya pagka hinahawakan mo. Meron ako ditong 2 pirasong red bell pepper, so nabili ko lang ito ng isang araw, nasa rep namin, kaya dito ko na lang gagamitin. Gagawin natin dito, gagayatin lang ito natin ng pino. Mas maganda kung pino pagka nga yung mga kasama nyo sa bahay hindi kumakain ng bell pepper. Halos hindi na nila mapapansin na may red bell pepper pala yung ating niluto. Ngayon naman, ito namang onion leeks ang aking pinipino. At the meantime, ito na yung ating gagamiting extender dito sa ating niluluto. Ngayon naman, magre-ready lang tayo dito ng mga 7 pirasong itlog. Mostly pagka nagluluto tayo ng tortang talong, kung ilan yung talong, hindi naman ang bilang ng itlog. Tinimplahan ko lang ito ng pampalasa, tapos oyster sauce, and then naglagay din ako dito ng paminta. Batihin lang natin ang batihin hanggang sa magkabula-bula na nga yung ating mga itlog na yan para nga makita natin na talagang halong-halo na siya. At kapag kasi binati mo ng binati yung itlog, siguradong maaalsa siya. Mas maganda yung kalalabasan ng pagkakaluto niyan. So nilagay na nga natin yung ating mga ginayat na gulay kanina. Haluin lang din natin ng haluin hanggang sa magkahalo-halo na nga yung ating mga nilagay na gulay. Habang hinahalo ko pala ito, nakalimutan ko palang lagyan ng asin. Batihin lang ulit natin ang batihin hanggang sa matunaw na nga yung mga asin na nilagay natin. So kapag okay na at nabati na nga natin yung mga itlog, gagawin natin dito sa ating inihaw na talong, gaganyanin natin, pipiga-pigain natin para nga lumapad-lapad siya. Ito naman yung mga usual na ginagawa natin pag nagtotorta tayo ng talong. Basta lagi nating isasaalang-alang na kailangan malinis yung ating inihaw na talong at walang mga kasamang kung ano-ano pa. Kung sa bagay, pagka sarili mo namang tanim yung talong at hindi mo naman binobomba ng mga pesticide, kahit na mayroong mga tao-tao sa loob yan, okay lang. Mas masarap pa nga sa gulay yung organic lang at hindi ginagamitan ng mga pesticide o insecticide. Dako na tayo sa ating pagpiprito ng tortang talong. So dito sa ating kawali, naglagay lang ako ng mantika at lalagyan natin ito ng sapin. So yung sapin natin ay dahon ng saging. Dahil nga sa medyo makapal itong ating totortahin, kailangan natin ng sapin para nga hindi masunog agad yung ating torta. Kahit na meron tayong dahon ng saging na sapin, kailangan ay mahina lang din ang apoy niyan at hindi tayo nagmamadali kasi kapag nagmadali ka dyan at nilakas mo yung apoy, siguradong masusunog pa rin naman yan. Gaano lang ba naman kanipis yung dahon ng saging para hindi agad masunog, kaya kailangan mahina lang din yung ating apoy. Binabala-balansin ko lang yung ating pagkakalagay ng mga sangkap dito para nga lahat ng part ng torta ay merong talong at merong gulay. Tatakpan ko muna ito ng mga ilang minuto and then pagka mga lumipas na ang mga ilang minuto, luto na sigurado yung ilalim niyan. Ang gagawin natin dyan, takloban ulit natin ng plato at ang lulutuin naman natin ay yung kabilang side. So kayo na ang bahalang dumiskarte kung paano nyo bibilingin yung inyong torta. Wait lang tayo ng mga ilang segundo at siguradong luto na nga ito. So ito na nga, hinihiwa na nga natin at naluto na nga. Kainaman nito ay pwede kang kumain ng konti lang o pwede kang kumain ng mas malaki o ilang pirasong hiwa. Bilangin mo na lang kung ilang kayo sa bahay at yun ang gawin mong hiwa. I hope na nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon at sana ay patuloy pa rin kayong magtangkilik sa ating mga videos. So gawin nyo pa rin yung mechanics at patuloy naman din ako naghahanap ng mga mabibigyan. Sa mga nagsasabi dyan na hindi naman daw legit at hindi naman daw ako nagbibigay talaga, kayo na ang bahala at alam naman Diyos kung ano yung ginagawa ko. Hanggang dito na lang, I love you all.